7 FM Radio ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nies uban sa iyang mabiyabihon nga mga personnel DJ Will, DJ Ga ug DJ Gab. Kini ang inyong alagad sa kahanginan Pastor Federico Andoy, Pastor Roel Gallo. Makiguban kaninyo sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Bueno Pastor Roel, adto ta sa pagtimbaya sa atong mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Salamat, Pastor Fed. Unahon ako pagtimbaya atong mga kaubanan diri sa sulod sa lawak, Pastor. Sige, Pastor Roel. Akong gitimbaya di ay ang mga kabahin nining programa nga dili makita, no? Sa ato ang live streaming. Una-una si DJ Well, may hapon DJ, si Brad Nanti, May piano, hapon. ug sa gawas na si DJ Ga diya, no? Yes. May hapon DJ Ga. Mayong hapon. O ako dahil gitimbaya po, Pastor, ato ang station manager, no? Si yes, Pastor Mike. Pastor Mike, yes. Yes. Pastor, mayong hapon. Mayong hapon, Pastor Mike. O ang mga loyal nga mga listeners diri sa People's Radio 97.7 FM, diri sa Davao del Norte, Davao de Oro, o partly sa Davao City, no? Sa ato ang pagpadong din ni Pastor Fed, gikan ta sa ato ang panimalay na dunggan nato ang mga nagtimbaya diri abot day ang kuan, ang taga Kalinan po day. Yes, no? Kalinan, kuha ang Kalinan. So mga loyal nga mga listeners sa Bukidnon area kuha. yes. Loyal nga mga listeners diri sa People's Radio, no, 97.7 FM. Mayong kahaponon kaninyong tanan. Yes, mayong hapon sa tanan. Yes. Ako sabday gitimbaya pastor atong senior pastor sa MGDM. Okay. Si Pastor Bob Rio. Pastor Bob. Nasa Bohol na siya, no? Mayong hapon. Ingon sab atong mga kaubanan pastors. Mayong hapon, Pastor Bob. Yes, mga kaubanan to sa MGDM, no? Sa Cagayan, Oroqueta, Zamboanga, Cotabato area. Cotabato area. So, mayong kapuno ninyo mga igsoon. Pastor, akong iyatag sa imo. Okay, apela na mo pag timbaya, no? Ang tanan ng mga kaigsuonan nato nga nagasunod nini nga programa sa gawas nini atong nasod sa ilahang pagpaminaw sa gitawag nato live streaming, no? Yes. Sugod kita sa Amerika. Pastor Roel, murag imuhagi na Pastor Roel. Sige. Akong gitimbaya, malibog ba sila na dito? Unsa ka ng timbaya nilang gingo, no? So, greetings na siya, greetings, no? Oh. So, akong gitimbaya ang mga kaparintihan, no? Yes. Yes, sa Las Vegas. Daghang kay na sila diya, Pastor. Murag 60 plus na gina sila tanan diya ba? Sanay na mo diha, No? Pastor Roel, no? So nagapaminaw gina sila po sa atong programa. Gapang hinaot ko nga padayon gyapon ta sa pagpangalaga as Ginoo, mga Gallo family Yes. o diha pod sa Hawaii. Yes. Sa ako ng akong grandma na siya Pastor Fed nga mga side, mga Villarojo family, Ongki family o Villanueva family, no? Shout out day kay Uncle Agustin Villanueva. Yes, permanente gina nagasunod Pastor Roel, no? Maayong pagpaminaw, Uncle. Akong nakita ni sila Pastor Roel ba, mahinumdum ko sa kasaysayan sa mga Hudiyo, sa dihang dito sila sa Ehipto, nagsugod lang sila sa 70 or 71 ka families Pastor Roel. And then within 400 years, niabot na sila og 2 million. Muna itong gihakot ni Moses gikan sa Ehipto padulong sa Kanaan. Oo. Sa inyo ha, Pastor Roel, basi moabot po mo millions na din ha. Nagsugod na po na siya, Pastor, sa duha. Oh. Yeah. Grabe ng pagsanay, ana, no? Oo. O so, sa dagan sa panahon, managhan gina diya sa Amerika, Pastor Roel. Marag, inanagin, Pastor, United Nation na sila. Kay lain-lain nagkuhan, mga rasa. Mga rasa, no? Nanay mga Turkish ang anak, katunga, no? Nana. So, well, mayong buntag kaninyong tanan diha sa Amerika, no? Yes. Nga nagasunod din ng itong programa, mga paryente tanan ni Pastor Roel Gallo.
Yes. O ilakip na lang po nako sila ni Maymay Ancino Cisneros, ug Uncle si Rudy, Rudy, si Dadang, Marlene ug Dollar, si si Merlin, no? Ati Dadang Finger. Og si Pastor Nonoy Arsinas, Yes, no? Pastor Noy, may pagpaminaw. Yes, Pastor Noy, natoy atong tubagunon nga pangutana, Pastor Noy. Pero naipit ko sa oras, wala ko tumutubag, no? Katong predestined ba kita, no? Nindot ka na nga topic, no? Predestination. So, kasi lisod mo guna matubag, Pastor Well, kung ang usa ka tawo wala pa'y alam sa Yes. doctrine may tungod sa essence of God. Or sa foreknowledge sa Ginoo, or Yes, for knowledge omniscience. o sa divine decree. Kasi Divine decree yun. combination man na sa divine decree o sa gitawag foreknowledge of God. So, sa insaktong panahon natutong tubagon tong nangutana ni ana. Nasayod ko nga murag diri rato sa Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan diha sa Amerika o gusab sa Imong teacher. Canada kay Sir Anyuber o sa iyang pamilya din ha o kay Eden, no? Yes, Sister Din sa Yes, Canada po. mayong buntag pud kaniya, mayong kadlawon po sa inyo din ha. Oo. O diri kita naog kita diri sa Thailand, yes kay Sister Bon Castañeda o bisan man kang Grace, no? Grace Tagaylo. Mga pamilyado na po na sila din ha, no? O sa Japan kay Jerwel Andoy, kay Ian, Sister Ira. Sige po nagpaminaw si Ian yun sa tuwa, Pastor Well, no? Yes, salamat si Brad Ian kay nagasugod na po siya Oo. panudlo. Salamat sa Ginoo nga nagpagamit na si Ian diya sa Japan, no? At least nanatay makonsider nga usa ka worker diya sa Japan, no? Yes. Ian padayon gyud, no? Keep on keeping on, no? And then para kay Ira, Yes, Sister Ira. yes. O kang Rosel Nagahara, no? Atong nakita din na akong pagumangkon po na Pastor Well na napod siya sa Japan. Actually, napaisa Anak na sa ko. imong igsoon, Pastor? Apo sa akong among kamugulangan. Ah, Yes, usab kay Chilo Tambi sa Singapore. Alang sa tanan nga nagasunod nini atong programa, no? Dako kayo nga among kalipay nahimo gid kamong panalangin alang kanamo. yes. Nagahatag kamong kadasig namo ni Pastor Rowell nga magpadayon nining programa sa radio. Ang kahibulungan nga plano sa Dios samtang anaa pa kita nini nga kalibutan nagahulat pa kita sa pagbalik sa atong gipaabot nga Ginoo. Padayon Nga kita. mao si Jesucristo. Pagpangalagad. Padayon gid kita. Pastor, malimtan day nato atong kaigsunan sa Island Garden City of Samal. O tinod ka na, no? Oo. Padayon Pastor Rowell. Mayong pagpaminaw sa atong mga kaigsunan diya sa Igacos. Yes. Island Garden City of Samal. Labi na gyud diha sa Libwak Tugwak, Babak Island Garden City of Samal. Yes. Mga Bicoy family, Umaga family, o Lutang family. Ado na pa ang mga ubang pamilya Pastor Rowell, no? Pero wa na to nakuha ilang family name. Yes. Nagsige na sila sunod sa itong programa, Pastor Well, makita na ko. Then, siguro, masabtan rin ninyo ang atong kahimtang, no? Kami ni Pastor Well, na good me heart, kasing-kasing mo anahon ta din, no? Apan, karon nagkaipit na po yun hinoon. Dili pa gyud itugot sa panahon. MECQ na po yun hinoon ng Davao Region, no? In fact, O Davao City ba ang niya? Davao City nagsugod kagahapon June 5 to June 20 Oo. nag-implementar sa atong mayor nga naanata sa ME. So, enhance naman. Enhance Community Quarantine. Isa pa, sir? MEGCQ? MECQ. CQ, no? Kaya lahi ang MECQ, ang pinakataas mong ni Pastor Rowell kay kining ECQ, Enhanced Community Quarantine. Nya gisundan kini siya sa MECQ. Yes, Kining mo na kita modified o mo nga tuwa. Mo na- Modified Enhanced Community Quarantine. So, naay mga executive order na po, bago. Executive Order 31. So, higpit na sa Diyod ang Davao. yeah. So, pasensya na gyud mga kaigsunan di sa Samal. Lisod yun. No, lisod pag yun Gani makasulod. katong GCQ gani, digili pa gani gihapon mi makasuroy din ha, no? Hapit po ka na dakpan, Oo. Pastor, no? Gikuan jud ko I-warningan jud ka. warningan ko, no? Oo. Ah,
sobra naman god tuig nga takasuroy dito sa atong simbahan, Pastor Well. Yes. So nagtuo ko nga abi na ko magkasuroy ta, pero pag suroy na ko pagbalik di ay bawal pa man di ay, no. Bawal pag So GCQ to siya. GCQ. Unsa pa karon nga MECQ na ta, mas taas ang MECQ kaysa GCQ. Yes. May lang untag miabot na ta sa MGCQ kay luwag-luwag na. luag na siya, luag na, no. So, So- daghang kay mga quarantine restrictions, mga protocols, sundol na sa nato. Yeah, mga kaigsunan, wala kitay mahimo gawa sa pagsunod sa atong balaod, pagsunod pagtabang sa atong gobyerno. Apan time will come, makasuroy ra gyud mi dinha. Excited mi ni Pastor Ruel sa bagong building ninyo din ha, no? Si Ruel murag gusto na makatan-aw. Nagplano mi Pastor Freddy nga kung makalusot na gyud mi, unang adto na muda duha mi. Magsabay mi. Oo. Oo. Kuan po, mingaw po ba, Pastor Ruel ba, nga di na ta maka-adto dito nga isa yung nga mga panahon nga supposed to be, pag naabaya ta dito, Pastor Ruel, sabaw-sabaw kita na, Pastor Ruel ba? Na-miss na ko ang mga sinabaw ni Brad Dudong. Dong. O pag naami din ha, pinagahay gid among tiyan permanente ba, no? Di may makabuhi nga halos dili mapuno ang muntian. Well, mayong hapon kaninyong tanan sa taga-Samal, no. Dako na mong kalipay nga di nagapadayon gid kamo sa pagpangalagad sa Dios. Yes. Well, adto na kita karon, Pastor Well. Na pa ba kayo nakalimtan, Pastor Well? Okay na ko, Pastor. Okay, wala na siguro ang tanang mga kaigsunan nato sa Davao Region. Well, mayong hapon kaninyong tanan. O adto na kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa kita magadto sa pagtuon sa pulong sa Dios, akong hingon si Pastor Well sa pagampo. Okay, mag-aampo ta. Amahan nga langit nun, salamat no sa nining laing higayon. Nga makasibya na sab kami sa imong pulong. Salamat nining buluhaton amahan nga imong gisangod kanamo ni Pastor Freddy. Ingon usab sa mga kabag, Brad Dante, Brad Gister, o si D. Jewel. Salamat amahan nga napa kami kay gayunan amahan sa pagtuon sa imong pulong. Kay moabot gyud siguro ang panahon nga dili na available ang imong pulong amahan. Ako nagaampo nga mga kaigsunan i-grab nila ning mga opportunity nga makapaminaw gyud sa imong pulong. Amahan, ubani kami sa among nabilin nga panahon. Ug ako nag-aampo amahan sa Teaching Ministry of the Holy Spirit nga mo'y sabot kanamo amahan sa mga pulong nga mo pagatun-an karon nga kagahaponon. Akong giuli ang gimaya, in Christ we pray. Amen. Amen. Salamat, Pastor Well. O alang kaninyong tanan, aduna kami espesyal nga awit, kasiguruhan sa kaluwasan. Alang ni adtong mga sigurado na nga moadtog langit, no? Alang kini kanatong tanan. Kasiguruhan sa kaluwasan, ako nang iyong natagamdaman sa di Kristo, sa iyang pulong, dili ko niya biyaan. Akong tuuhan, siya og saligan, kay si Jesus manluluwas man. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapagang. Pagkatahom sa akong paglaom, kinabuhi nga langit mo. Walay kasakit, way kamatayon, kinabuhi gyud nga dayon. Nunlon kalipay, ug katagbawan, kay si Jesus akong kauban. Kasiguruhan
kaluwasan, kang Jesus makapnagan. Mga higala, mga silingan, si Jesus atog yun sa likat. Kay siya nag-antos, ug gilansang bayad sa atong kasalanan. Ang kaluwasan, kasiguruhan, gasaniya sa katawhan. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapnagan. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapnagan. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapnagan. Mao kadto ang awit nga naguluhan kasiguruhan sa kaluwasan. Kung ikaw adunay Kristo sa imong kinabuhi, nagatuoy ikaw kang Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas, ang pulong sa Dios nagaingon nga ikaw aduna nagyoy kinabuhi nga dayon. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebreos 4:12. Bueno, ang atong topiko, pabilin pa kita sa libros pinadayag, tungod kay exposition manggod kini, o ang usa ka bersikulo usahay, atong gi-expose usahay word for word, no? Verse for verse, Pastor Ruel, no? Apan, Kuan pa pastor, gitagod-tagod dyan. o, munang hinay kayo ang atong dagan ini, no? But, anyway, akong nakita, mahuman na gid kini siya, ana nakita karon sa bersikulo 15, o dinhi atong ihatag kang Pastor Ruel Gallo, siya ang magapasabot nini, diri sa bersikulo 15, Pastor Ruel. Okay, salamat Pastor Ped. Testing mic. Kadali lang mga kaigsunan, no? Adunalay adjustment sa microphone. Okay, hello. Testing. Okay. Okay. Hello? Okay, mga igala, nindot kayo itong biyaan na to nga topic sa milabay nga Sabado, no? Itong gitudlo ni Pastor Fede sa verse 14. Blessed. Katong ang translation sa King James kumpara sa NAS, NIV o sa Amplified, no? Amplified, oh. So, nindot kay itong na-discoveryhan na to nga pagtuon nga importante gyud nga dili ta magsalig gyud isa lang ka translation, pastor, no? Dili pwede isa ka translation Oo. lang. Kay naay katong nakita nato nga error, no? Sa King James version ni ini nga verse sa Revelation 22 verse 14. Verse 14, tinod Yes. ka na, no? Katong sa ang translation sa King James kay blessed are they who do his commandments, pastor? Tinod ka na. Mo No? ka na sa King James King Version. James version. Pero sa NES, NIV o Amplified. no? O bisan man sa modified Greek translation, Pastor Yes, Ruel. oo. Gibasa na to kaganina. Gibasa to ganina, no? Nag-uban yun sila. Nga ang ilang translation mao gyud ang happy are they who wash Their their robes, no? Tinod ka na, no? So importante kay na, no? Nga ibaloan nato na nga Boti pasabot niya Error. na, Pastor Ruel, no? Nga dili ta magadepende sa usa lang ka translation. Yes. Kay ang usa ka translation, posible nga adunay problema niya na nga area, dito nimo makita sa pikas nga translation nga
pinakaduol sa original nga pinulungan. Yes. O sahi po dito sa pikas nga pinulungan adunay gamayng problema. Siguro sa mga nag-translate nini sa unang panahon, Pastor Rowell, Oo. may limitasyon man gud ang tao. Ang original man lang gud ang walay mali nini, pero ang uban translated naman gud ni, no? Yes. Kaya mga tao na ang nagtrabaho nini busa Unang result sa copies of copies. tinuod ka na, no? But kita nga mga pastor magtutudlo ato kini siya nga trabaho nga kinahanglan ato yung ukayon ang tanan para nga mapakaon nato sa atong mga karnero nga ang pagpakaon nato sa ilaha, Pastor Rowell, dili ma-poison sila, no? Yes. Dili sila imbis atong matudluan sila sa pulong sa kamatuoran, kung dili nato digapon ang pinaka-insakto, pinaka-accurate, mabitaw na sa 2 Timothy 2:15, handling accurately, no? Yes. The word of truth, ortotomio sa Griego nga pinulungan. Kung dili man na siya masabtan, lisod kayo nga mag-handle ka sa pulong sa Ginoo nga dili accurately, no? Yes. So munang importante kay nagapakaon man ta sa atong mga karnero, importante kayo nga mapakaon gyud nato sila sa insakto nga pagkaon, Pastor Rowell, sa pulong sa Dios. Yes. Importante kaya na. Importante gina, no? Naging rightly dividing the word of truth. Yes, Okay, so padayon na ta sa verse 15, Pastor Fred. okay, Pastor Rowell, sige. Okay, mga kaigsunan, mga listeners sa atong programa karon nga kapunon sa People's Radio, no? Ug asang mong dapita karon, andam na ba mo? Yes, andam na kayo, Pastor Rowell. Salamat sa Ginoo. Kung naa ka mo yung mga Biblia diha, naapagyapon kita sa pagtuon karon sa Revelation 22 verse 15. So, kung naa ka mo yung mga Biblia diha, no? Verse 15, Revelation 22 verse 15. Ato nung akong basahon, Pastor, sa modified original Greek, Pwede. ang kung namo yung Biblia diha, no? Dungani ko ninyo. Pero kini akong gibasa, ang translation na ni modified original Greek. Ingon diri sa verse 15, outside are the dogs and those who practice magical arts and murderers and idolaters and everyone who is found and practices falsehood, no? So mo ni ang gibasa na ko nga translation, no? Modified original Greek. Okay, so ato ning Tagsa-tagsaon, tagsa-tagsaon na to ni. Mm. Kaning verse 15, no? Kani nagkinahanglan kita og kanang seryoso nga igdulongog niini, no? Kay Focus good. focus good kay kini atong klase nga pagtuon is gitawag kini og exposition, no? Okay. So verse 15 ingon diri, the eternal cursing of the unbeliever. We are still dealing with the eternal state at this point. And in the eternal state, the unbeliever does not have a second chance. Wala na yung second chance, Pastor Rowell, no? Mo na ni. Mm. Basta dili gani mo to kang Kristo nga yang Ginoo manluluwas pag abot gyud dito Tinunglog yun. sa hukmanan. No? Mao ka nang gitawag eternal cursing of the unbeliever. Yes. No? So the unbeliever remains in the lake of fire forever and ever. Pagkangigiga gyud. Walay katapusan, Pastor Rowell. Una mga igsoon, kung wala pa gyud mo diha kang Kristo nga inyong Ginoong maluluwas. Karon na, no? Dili Karon na ang panahon. Karon ang panahon. Tuo Ayaw- na mo kang Kristo Jesus. Yes. Mo nagiingon sa Acts 16:31, Pastor Pet. Oho. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Amen. Karon na gyud igsoon. Amen. Kay kini among gibasa sa Revelation 22 verse 14. Ingon diri. Mm. The unbeliever remains in the lake of fire Forever. forever and ever. So, Pagpangingin yun. karon na gyud ang dapat, Pastor Rowell. Dili na ang ugma. Dili na. Ayon na pagulat sa ugma kay wa man ta kahibalo sa ugma, no? Yes. Wala uncertainties man na, no? Yes. Wa kay ta kahibalo karong gabi o magbalik na si Jesus Christ. Oo. Wala po ta kahibalo og karong gabi mawala na ang atong kinabuhi. O so karon gyud nga nagpitok-pitok ba atong mata. Oh, yes. Karon gyud ang pagtuog pagdawat kang Kristo Jesus, Pastor Rowell. Oo.
kay ang ingon gani ang Hebrewanon sa gina Bradnan, Hebrewanon 9:27 nga appointed time. It is appointed unto man. Yes. Yes, once to die. Yes, matag-usa na to nagay appointed time. Yes. So karon gyud igsoon. No? Karon di ta maapil ang nagisgutan na to sa Revelation 22 verse 15. The adverb of place begins. The verse igsaw no? means Which means, tama. which means outside. Outside. No? Unsa ito? Sa gawas, sa gawas. Sa gawas, no? Kinsa na sa gawas? Atong mga binaw na. Mga dili magtotoo, Pastor Well. So the word outside of this eternal state that we have been studying, it is a reference to outside of the status of the believer in the eternal state. So, ang iyang gisgutan niya ni Pastor Well, katong wala sa eternal state, mao katong outside, mao katong mga dili magtotoo. Oo, wala Kay sila. tuwa sila sa linaw nga kalayo. Oo. Grabe, no? Tama, Pastor Well. So wala sila, ni outside sila pastor, tungod kay wala sila sa eternal state. Okay. So naaday sila dito sa Lake of fire. Wala sila nakapil sa eternal state nga mao Yes. ang plano sa Dios kinabuhi unta sa tao. Oo. So in other words, ikaw sa pastor. In other words, it is describing the unbeliever. Naghisot kini siya sa tanan nga mga dili magtotoo. Nga kadtong wala nakaapil dito sa eternal state, na sila sa gawas. Ug ang gawas nga gisgutan din ha, mao katong linaw nga kalayo. Oo. Okay na siguro, Pastor Well. Okay na? Okay. Kusog na kayo. So, padayon ta. In other words, it is describing the unbelievers. Unbeliever outside means inside the lake of fire. In this passage, there are 6 categories of unbelievers listed. Aha. Padayon, Pastor Well. A similar list of 6 categories was previously noted in Revelation 21:8. Some overlap exists. In both verses, we have the descriptions of unbelievers categorically by certain sins. The sins of these unbelievers are mentioned only because they were a distraction in normal or crisis evangelism. So, buti pasabot niya, Pastor Well, no? Nga, wala naghisgot mahitungod sa atong nakita, no? Dili tungod sa ilahang sala, kundi tungod sa distraction sa ilahang kinabuhi nga unta nakadungog sila sa pulong sa Dios, pero mga negative ang ilahang reaction sa Yes. pulong sa Dios nga ilang nadunggan. Lahi ning distraction nga gihisgotan ni Jack, Jay, no? Oo, kay luwas naman sila, Pastor Well. Kanina, wala din naluwas. Kini sa wala ni maluwas, Oo. no? Nakadungog sa pulong sa Ginoo, pero wala nila gihatagan og O pagtagad. importansya. Wala tagag importansya, tama ka na, no? Okay. Ang pulong sa Dios. Yes. Importante unta kayo, Pastor Well. Morning, klase nga mga tao nga naglingag-lingag gras mayong balita nga nanaw Oo. tay opportunity na ila nga mabot na unta sa ilang kaluwasan, sa ilang kalag, pero ilang gibaliwala. Gihungit na sila, Pastor Well. Yes. Pero para sa ilaha, ang paghungit sa ilaha, walaan lang nagbilib dito, Pastor Well. Oo. Murag wala, para sa ilaha, murag dili importante ba? Oo. No? Pero mo ang tato pinaka-importante para nga makasulod sila sa eternal state. Yes. Mao na to. Una to, Pastor Well. Oo. So padayon ta pastor. Padayon. The sins of these unbelievers are mentioned only because they were a distraction in normal or crisis evangelism. Next comes the list. Paminaw na to igsoon ha. Kay kuan ba ni kabuk? Pila ganito ganina? Unom. Unom, no? Yes. Okay. We have to put in a verb because of ellipsis. Outside are. First, in the list is the predicate nominative plural of the noun gitawag og kon. K-O-W-N. K-U-W-N. O, tama. So, kon means dog. Now, hinumduman na to din, no?
plural, no? Plural of the noun con. Kon. Ang iyang gisgutan din mo ang key U-W-N is dog. Dog. Padayon, Pastor Well. Okay. Kailangan yun na to itong igdulungog ini kay gitadtad na to ni maayo ng verse 15 ha. So the word con, nagaisgot ka siya sa dog, Doctrine of dog. doctrine of dog. Yes. The Bible must be interpreted in the same in which it was written. Man's best friend was apparently not man's best friend in Bible times. Yeah. Kinahanglan, sabto na to kini mga kaigsunan, no? Nga ang iro, mo gini ang pinaka Suod sa tao. suod sa tao, Pastor Well. Oo. Pero kung maghisgot ta ganig Biblia, ang iro, perting layo kini siya diha sa Oo. katinuoran nga mahimong higala sa tao, Pastor Well. Yes, yes. Yes, padayon, Oo. Pastor Well, kay gwapo ka na nga. Gwapo kayo ni nga gwapo ka topic, na nga no? subject. Dogs were generally regarded in derogatory manner. Dogs were scavengers, and hence in most Bible passages you will find the dogs are identified with some form of degeneracy. The word degeneracy, Pastor, Nagdaros-os. daos-os, no? No? Morning mga tao nga wala gyud pagpakabana sa pulong sa Dios, Pastor Well. Passive kayo ni. Oo. Okay, balayin ta? Kadayon, Pastor Well. So, there is one reference to dogs being useful. There, asa mo kita sa Job 31. Job chapter 30, verse 1. Isaiah sees an analogy between the local police force and the dumb dogs. No? This is not complementary either to the dogs of the ancient world or to the police officer. Sa Isaiah 56:10 to 11. A dumb dog was a dog of unable to bark. Sabot ni Pastor. All of them are dumb dog, unable to bark. So, Now, hinumduman na to, Pastor Well, no? Ganun gihitawag kini siya, kini lang yun nga iro, nga gisgutan din ni, once ang magbasa tayo sa Biblia, kini lang ang iro, ang murag na ay kahulugan yes. sa Biblia. Pero kining uban diri nga gisgutan nga dog, makabasa gitag dog o iro-iro diha sa Biblia, kasagaran nagahisgot gyud ni sa way pulos nga mga gitawag na to, mga bahin sa kasaysayan sa tao. Yes. Now, importante nga masabtan nato kana nabahin kini siya sa duha apan nakafocus kita diri, Pastor Well, sa katong Unbeliever. unbelievers. Oo, okay. Unbelievers ang atong focus diri, no? Kay baka kita mong word dog sa Bible, nagahisgot man po na sa uban og kanang impurity Oo, tinuod. or apostasy. Oo. Pero kining atong gitunan sa verse 15, nagahisgot kining dog hisgutan diri mga unbeliever. Unbelievers. Yes. Padayon ta, Pastor? Padayon, Pastor Well. Yes, nawala ko. Adam dog. Sa after sa Isaiah 56:10 to 11. Okay. Isaiah Okay, salamat po, sir. A dumb dog was a dog unable to bark. All of them are dumb dog unable to bark. Homosexual prostitutes were also called dogs in the ancient world. You shall not bring the wages of a dog for an offering. Pastor, sige na kay kadungan Yes, gani. tinod kini, no? Ang iyang gisgutan diri nga dog, kini man kung homosexual prostitutes, Sa kaniadto, kaniadto gitawag po ni sila og dogs. o mga dogs, no? O atong nakita din ha sa daan pang kapanahunan, wala na sila gihatagan og katungod nga diin bisan mohatag man lang og bahandi ngadto sa ilahang panudlanan sa ilahang templo tungod kay mga prostitutes kini, Pastor Rowell, no? O dili angayan ang ilahang bahandi, no? Nga mo hatag man lang sila dito
nga gikuha nila katong nga bahandi pinagi sa dili maayong Binuhatan, pamagi o oo. binuhatan. Oo. So tungod niya na gitawag gihapon sila og Dogs. dogs, no? Oo. Mm. Okay, Sige, Pastor moving Vel. on, Pastor. For both of these are an abomination to the Lord. Yes, ang offering nila niya na wala dili madawat, Yes. abomination para Yes. sa Ginoo. Oo. Walay kahimuan, no? Yes. Og gikaligutgutan sa Dios. Kana nga mga offering, Pastor Well, kung maghatag man sila og offering, Yes. nga gikuha man lang nila sa dili maayo nga mga pamaagi. So, kita man gud, Pastor Well, ang atong pagpanarbaho nini, pagpaningkamot, Pastor Well, tinarong yun na naningkamot kita, pinagi sa grasya sa Diyos, ug sa diyang nakabaton kita sa mga panalangin, munang muingon kita, Father God, salamat sa mga panalangin, kining porsyon sa akong panalangin, ako gining iuli kanimo. Oo. Para nga magamit kini alang sa imong mga buluhaton, kinamtay mga expenses sa atong ministry. So, mao ka na ang atong ginabuhat. So, wala din ha gipagamit, Pastor Will, katong mga bahandi nga nakuha lang bitaw, Pastor Will, sa mga nakaw, nakuha lang sa mga dili maayong pamagi. O usa kining gisgutan din kining sa prostitution, no? Yung homosexual and prostitution. Homosexual prostitutes. So, Yes. padayon, Pastor Will. Okay. So, in other words, they did not permit the prostitute or the homosexual prostitute to give money in the temple. So, wala gyud. Wala, dili lagi tugot tagaan. yun. Oh. Hence, the dog is related to sexual deviation as seducer of woman was called a dog head in 2 Samuel 3:8. Unbelievers at the cross were called dogs. Lahi po niya, gisgutan ni. Lahi na po ni, oo. Unbelievers at the cross were called dogs in Psalms 22:16 og 20. Hence, the word dog is generally used to classify unbelievers. It is this connotation which begins the categorical description of the unbelievers in Revelation 22:15. So the word nga dog diri gitawag og outside our dog. Mo ni gihisgutan sa Revelation 22 verse 15. Oh. Outside are dogs. mo to ang giisgutan ni Pastor Fed ganiya nga ang unbeliever nga nung outside sila sa eternal state tungod kay naa sila dito sa estado sa gitawag og lake of fire. Yes, lahi ang ilahang dapit. Lahi ang ilang destination, Pastor Well. Okay. So mo ni ang atong gitun-an ang Revelation 22:15. Outside are dogs, unbelievers. So, this first category in describing unbelievers and the things that distract them. The unbeliever is such because he has failed to exercise his three options. 3 options, ha? Oh, Aduna say tulo ka opportunity nga kung atong tanawon makadungog sa pulong sa Dios. Mao na ang makasabot tato. sa pulong sa Dios. mo nang tatong kahigayunan Yes, nga makadungog siya sa mensahe sa Dios. No nga dili unta siya ma-outside. dili siya makagawa sa Oh. eternal state. Yes. So unsa kay ito? 3 categories. Una, at God consciousness. Ikaduha, at gospel hearing under normal evangelism. No? Kay sagad ba karon pastor? Ug nay magwali sa mga kanto, moingon din tao, mo yamid lang ang tao, no? Dili sila maminaw, no? Ikatulo, at gospel hearing under crisis evangelism. Oho. No, mao to ang tulo ha. Una sa ganito, ang gitawag og At God God's consciousness. Ikaduha, gospel hearing under normal evangelism. Ikatulo, gospel hearing under crisis evangelism. Tinod ka na. Mga Yes. kaigsunan, timanan na to, no? Makadungog gani mo og mayong balita. Iwali gani si Kristo Jesus sa inyong atubangan. Paminaw gid mo mga kaigsunan ang mga kahigalaan. Tungod kay mo ka ng opportunity ninyo nga diin magbalhin ka ninyo sa inyong destination gikan sa linaw nga kalayo
ngadto sa gitawag eternal state. Yes. Hinumdum mi mga kaisunan, basig di na mo makadungog og mayong balita. Gawas niya ng panahon na unta nga nagapaminaw na unta kamo. Yes. Mao na gid unta to. Mao na unta ng panahon na. Well, wala kami mahibalo, wala kita mahibalo. Basin baya sa inyong kinabuhi, makaadtos kamo og laing mga lugar nga diin ang evangelism bawal. Dili na gyud mo makapaminaw sa pulong sa Dios dito. Oo, dili na gyud. Dili na mo makadungog nga adunay magwali kaninyo dito. Halimbawa, makaadto ka mo og China. Sigurado gyud na nga walay evangelism dito. Makaadto ka mo og North Korea, walay evangelism dito. Or bisan man sa Russia o sa uban pang mga dapit Pastor Well. So kung makadungog gani mo nga adunay magwali mahitungod kang Kristo, maayong balita mahitungod kang Kristo Jesus, paminawa gina ninyo kay maunay magbalhin kaninyo, magbalhin sa inyong destination gikan sa linaw nga kalayo ngadto sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Yes. So ayaw na magpalingog-lingog, ayaw na magpaligoy-ligoy. Paminaw na ni ana kay muna na ang panahon, muna na ang pinakaimportanteng panahon sa imong kinabuhi nga makabuhat ikaw og major decision sa imong kinabuhi nga mag-change sa imong destiny. Yes. Well, salamat gyud sa opportunity nga ihatag sa Dios kanatong tanan. Sigurado ko nga hatagan kita opportunity pastor kay mao gunay iyang policy no, grace before judgment. Oo. Okay, so padayon Pastor Well. Okay. So nasabta na to tong tulo no. Ka mga options, God consciousness, normal evangelism, gospel hearing under crisis evangelism. This means that somehow the word dogs in describing unbelievers describe something they did that distracted them from the gospel. It is a reference to unbelievers which emphasis on cosmic evil. To 2 Peter chapter 2 verse 22, Psalms 22:16 and 20. The word dogs is simply describing unbelievers. So kining itun-an na to karon nga dogs. Yeah. Nagaisgot kini sa dili magtotoo. Mao bitaw na si Jesus Christ gigamit po niya ang kini nga termino Pastor Well nga matud pa niya. Ayaw ninyo ihatag ang inyong mga bulawan ngadto sa mga ero. Yes. Magigamit Wala na gyud na, bili no? sa ila. Oh. So nagamit siya dinig usa ka nindot kayo nga illustration. Ang ero nga yang gisigutan diri mao katong mga tao nga dili magtotoo Oo. nga diin Wala interest wala interes sa pagpaminaw pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, Okay? Pastor Padayon Wes, ta. So the word dogs na atong giisgutan diri is simply describing unbelievers. Distracted from this principle which deals with the fact that there are going to be many people in the lake of fire because they would not understand Ephesians 2:8 and 9. Daghan gyud Pastor Well. Grabe Daghan na, gyud. Pastor. Imagine that out of sa ato lang nga population karon sa kalibutan 8 billions ta 8.4 billions man siguro ta Pastor Well. Out of 8.4 billions may lagnay 5% niya na Pastor Well nga magtotoo. Hilingiga na Oo. Kay kung imong tanawon god kini mga dagkong mga nasod nga daghan kay population like for example China, India, Russia, North Korea kini mga dapitan ni uban pa nga mga countries nga diin anti-Christ. Wala magatuo kang Kristo Jesus nga lang Ginoo manluluwas. Naman siguro ipipila ingon mo grabe po wala gyud magtotoo na pero ang atong gisgutan din nga majority nini nga mga nasod Pastor Well wala gyud magtuo kang Kristo Jesus. Busa perti yung daghana ang dili mga luwas o malabot nga mga panahon. Kaya ang kaluwasan pinaagi man lang gyud sa pagtuo kang Kristo Jesus nga Yes. atong Ginoo manluluwas. Kung ikaw wala magtuo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, wa gyud kaluwasan. Nya unsa man pagkatuo kang Kristo Jesus nga kini mga nasura gani bawal man gani ang evangelism. Bawal yun. Wala man gani opportunity nga makadungog sila sa pulong sa Dios kay bawal man.
sunson pagkaluwas ni nga mga katawhan ni nga mga nasod. O moadto ka sa Middle East, mao gihapon. O gyapon. Super daghan na ang dili magtotoo gid Pastor Well. Di gid mo tuo kang Kristo Jesus. Ang uban nakailas la kang Kristo Jesus. Ang uban porpita nila si Kristo Jesus. Pero dili gyud Ginoo manluluwas sa ilang kinabuhi si Kristo Jesus. Yes, Pastor yes. Well. Sige Pastor Well, padayon. So di mailan pastor nga ang padulong gyud dito sa lake of fire luag gyud kayo. Luag yun. Mabito nang ang Biblia nagaingon, wide is the gate that leads to destruction. Yes. Og daghan ang nagasulod dito, Pastor Well. Kay para sila hayahay kayo ang kinabuhi ba, nagpakahayahay lang sa kalibutan, pero ang ilang padulungan di ay mo ang destruction, mo di ang lake of fire. Lake of fire. Nya ang padong sa langit narrowed kayo. Naro kayo. Kung gamay lang kayo. Gamay lang kayo. Gamay lang kayo nagasunod nini. Yes. So, dog is simply describing unbelievers, distracted from the principle which deals with the fact that there are going to be many people in the lake of fire because they would not understand. Ephesians 2:8 and 9. Dog is dedicated to the fact of works. Now, ato ta sa category number 2 is pharmakos, which refers to drug abusers. Oho. This is a category of people who are distracted from believing in Christ. Now, nga nung distracted man gyud sila ni Pastor Well from Kay- believing in Christ. Kaning category to, pastor, kang gitawag og pharmakos, no? Refers to drug abuser. Tungod kay kini mga klase nga tao kanang na lingla jud kay niining mga drugs abuse, drugs, pastor, nang Bisyo na nila, bisyo. bisyo nila, mahadlok sila mo to kang Kristo kay basig di na sila makabisyo niini. Mas gipalabi nila ang bisyo sa droga Oo. kaysa gitawag pagtuo kang Kristo Jesus. Oo. Busa mahadlok sila mo tuo kang Kristo Jesus kay basi makabiya sila sa Sa ilang bisyo. kining gitawag para pharmakos, no? Pharmakos, oo. Or droga. Drug abuser. Mod. Tinuod ka na, Pastor Will, bisan karon atong paminawon ang kalibutan karon. Ang mga tao, yun ana gyud, mas gipalabi nila ilang bisyo. Ang bisyo. Di sila kabuhi silang bisyo, Pastor Will. Kaya naman ko sila yung principles, pastor. Nga, lugi na daw sila Mundang. mundang, kaya dako sila gasto. Aha. Samot gyud sila kalugi niya na. So, mo din ang kategory to nga nung dili po sila maluwas. Di mo Tungod to kay sa Ginoo. Mas gipalabi nila ang ilang bisyo kaysa Ginoo sa ilang Yes. kinabuhi. Distracted sila sa ilang bisyo. Yes. This is a category of people who are distracted from believing in Christ. When God, the Holy Spirit, reaches out with common grace and gospel facts and presented and understood because the Holy Spirit acts as the human spirit, there are some who cannot believe and will not believe and do not believe because they have opted for drugs. So mo ni Pastor Robel, Mo na ni. nagid sila yung opportunity bisan man Naa. sa mga drug addicts, aduna sila yung opportunity. Oo, pero- ang common grace naagihapon dito ang balang espiritu nagatrabaho gihapon sa ila ha. Nagpasabot sa ila sa pulong sa Dios. Yes. And then ato nakita wala lang nila gihatagan og labaw nga pagtagat. Wala gyud kay nalulong sila sa droga, pastor. Mas gipalabig gihapon nila ang Oo. droga sa ilang kinabuhi. Yes, kuyo kining droga. Dili lang ka malayo ka sa Dios, kundi dili pod malayo pud ka sa imong pamilya. Tinod ka na, Oo. no? Tinod ka na. Kay kining droga usa kini siya ka selfish gyud kayo. Okay, ang imong gipalabi niya na ang Oo. pag Ang imo na lang tripping. imong kaugalingon naman imong gitanaw niya na Pastor Yes, Roel, nga bungkag mag-enjoy imong ka. panimalay ini. Tinod na, no? Dili lang kay wala kay relasyon sa Ginoo kay nalulong ka sa droga sa imo pong pamilya. Guba gyud. Guba gyud. So they have therefore gone in for hallucinatory, illusionary type of activity, and they are distracted from the gospel. Tinod ka na, no? Dili ato nakita dili kadulot ang mayang balita nga sila Pastor Roel. Dili, Tungod kay ang ilang bisyo mo nagpalabaw sa tanan. Mas hay-hay na kay sila. mas bililho nila ang ilang bisyo Oo. sa ilang kinabuhi
kay kang Kristo. Yes. Nya kuya ubin ni makadruga kay kanang taas na kay ang tama nya play per mini. So, wa jud opportunity nga maka to sa Ginoo ning category number 2. Because kaning gitawag og pharmakos. Pharmakos. Tungod kay refers to drug abusers. Okay, category number 3, Pastor Fed, is the predicate nominative plural from the word pormanos. Pornos. Kung sa kining number 3, predictive nominative plural from pornos, and it simply means fornicators. Yeah. Katong category 2 ang gitawag og pormakos, drug abusers. Ang kaning category 3 gitawag og pornos, means fornicators. Members of the opposite sex can be distraction to a lot of things. For example, Adam not walk over to the tree and ministry of the Holy Spirit in common and efficacious grace, followed by the tremendous ministry of the Spirit in which He does 6 things for us at salvation, followed by His enabling power inside the protocol system. The divine dynasper concerning those who are asleep. Sleep is used for the rest of the body after physical death in connection with the believers. The church age believer who has died and gone to heaven is often described as being asleep. A heresy has come out of this, however, called soul sleep. The soul never sleeps. It is the body that sleep. Okay, Pastor. Atong nakita diri, Pastor Well, no, atong nakita naamugod nta sila opportunity gud nga makadungog sa pulong sa Ginoo o makasabot sa pulong sa Ginoo. Pero atong nakita mas gipalabi gud nila ang ilahang mga bisyos kalibutan. Busa atong nakita din ang gisgutan niya din katong mga wala gid magatuo kang Kristo Jesus, dili gid sila makaapil. Apan dinhi ang atong gisgutan karon katunang mga nangamatay kini sila nga nagtuo na kang Kristo Jesus, nga aduna sila opportunity sa ilang kinabuhi. Yes. Sa samang prinsipyo biya pod Pastor Well, katong mga drugista naputo sila opportunity unta. Pero atong nakita tama tong gingon sa imong Papa Pastor Well, itong the doctrine of finished bita Pastor Well, nga diin evil will be destroyed by evil. So usay makaana kita ba nganong nagpinatyanay naman ng mga tao sa Pilipinas tungod kay nalulong na sa droga o kang katong usa ka drugista mora po yung patay sa iyang isig ka drugista, no, panggamiton ra sila ba, no? Oo. So kini siya gitawag kini siya og doctrine of finished. Now mga kaigsunan, nag-inunayay na lang taniini sa kalibutan tungod kay wala na masabti ang insaktong pulong sa Dios. Ang gobyerno atong nakita din usay paggagamiton pod nga mo'y makakuha sa kinabuhi sa mga durugista, ug usay pod ang durugista gamiton pod sila nga mo'y makakuha sa kinabuhi sa mga ubang mga tao. Mga civilian pa, mga gitawag na to og mga inosente, Pastor Well. Mga yano, pangripon ng mga bata, and then pangpatyon pa yun. Now, daghang mga balita nga nadunggan ni ana, wala gi opportunity nila ang gitawag nato kaluwasan tungod kay nalulung sila sa droga. Yes. Apan din atong nakita, nagahiskot na usab kini siya Pastor Well sa other side. Yes. Nga diin katong mga magtotoo kang Kristo Jesus. Nga diin tungod sa tremendous ministry of the Spirit, nga diin nagatrabaho siya sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, His enabling power inside the protocol system. Atong nakita, alang kanato nga mga magtotoo, aduna kitay paglaom, Pastor Well. Katong nangamatay, nagiskutan ang nangamatay unsa mabanhaw sila.
Yes. apan ang katong mga buhi pagasakgaon. Mao kini ang gisgutan dinhi sa katong gipadayon pag explain ni Pastor Rowell, no? Yes. Ipadayon ra gud Pastor Rowell. Okay. The soul never sleep. It is the body that sleep. In the analogy, walking up from the sleep is the resurrection of the body. The soul is absent from the body in heaven. Absent from the body and face to face with the Lord. Ang mga magtotoo na ni sa Pastor Ang Rowell. mga magtotoo na gisgutan ani. The body sleeps in the grace waiting for the resurrection, that you do not grave like the rest. There are two categories of people who graves unnecessarily. Grief is normal because we miss our loved ones who have departed, but it should never become abnormal. Abnormal. Yes. So there is abnormal grief under two conditions. The unbeliever who has no hope. The believer in the cosmic system who is ignorant of the hope. Yes. So, tinod ka na siya, Pastor Rowell, no? Ato nakita, duha kini siyang gitawag abnormal grief, kining kasubanan, under two conditions. Ang una, ang unbeliever. Yes, ang unbeliever, kinahanglan yun nga managsubo sila, tungkol kay Wala wala sila gid sila paglaom. paglaom. Wa man gid sila kaluwasan. So, Mo na, Pastor, lisod kayo ang tao mamatay nga wa gyud as Ginoo. wala, lisod yun kayo. Kay giingon diri wa gyud paglaom. Wala. Linaw ang kalayo gid sila. Yes, unya may rabag ko ana nga naana siya'y utlanan nga eternidad ba yan na? Unya may yung tag may kapahulayan dito, Pastor Rowell, nga mapahulay ka sa imong pagantos. Wa ba may Wala gyud, kapahulayan oo. sa pagantos? Forever jud ka nga magantos dito. Yes. Nothing death ang gisgutan dito, Pastor Rowell. Grabe no, kagot Sa yun. Matthew 5, magkagut-kagut gud ang ilang ngipon dito. Then ato nakita din ha, wala gyud sila paglaom. Yes. Then ang ikaduha diri, Pastor Rowell, padayon na, Pastor Rowell. So, una, the unbeliever who has no hope, the believer in the cosmic system who is ignorant of the hope, who have no hope. So mo na pud ning katong mga magtotoo, Pastor Rowell, nga walay makuha, makasulod sila sa eternal state, pero wala sila makuha nga ganti. Walay ganti. So wala pud sila makuha o malauman nga ganti, nganuman kay pildi sila sa pagpangalagad sa dinhi pa sila sa kalibutan. Sa kalibutan. Kay usa sila ka klase nga Kristohanon nga wala Wala gyud magtubo. tubo, no? Mm. Okay, verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, and we do, first class condition, so also God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. Tinuod ka na, Pastor Rowell, no? Okay. Verse 15. For this doctrine in the word of the Lord, we communicate to you that we, believers, who are alive and remain until the coming of the Lord, shall not precede those who have fallen asleep. The body sleeps in the grave. The problem here with the Thessalonians was that they thought that if you die, you might miss the rapture. Wow. Now, hinumduman na ito mga kaigsona, no? Nga, naay transition din, no? Sa pikas atong gitunan tong unbelievers, katong dogs, no? Yes? And then diri sa pikas atong gitunan na po ng mga believers na po. So, nagtuon kita sa unbelievers sa milabay nga mga minuto, atong gi-emphasize dito nga wala gyud sila paglaom, adto gyud sila sa linaw nga kalayo, maganto sila sa walay katapusan, nga walay kapahulayan. Samantalang din sa pikas nga side usab, alang sa mga nagtuo kang Kristo Jesus, nga aduna kitay paglaom. Aduna kitay madawat sa umlabot nga mga panahon, makapil kita sa eternal life, everlasting life, no? Nga gisaad sa Dios nga ni kanato. Nawanhi kita sa verse 16, Pastor Rowell. Okay. No? Sa versikulo 16, nagaingon din sa Thessalonians paghapon kini mga kaigsona, no? Kasi bisan tinod nagtuon man ko ta sa Revelation 22
adunay mga doktrina nga nagasalot nga laing mga bersikulo busa malangan kita, no? So diri sa verse 16 sa 1 Thessalonians chapter 4 nagaingon, "For the Lord himself will descend from heaven with a command." There are two commands here, a voice command and a trumpet command. Now din sa verse 15 duha ka command ang gisgutan din ni Pastor Rowell. Yes. Now both are brought into one in order to bring into view the fact that the rapture includes the dead in Christ and those who are alive at the time of the Lord's comes in the air. So sa pagbalik din ni Kristo Jesus sa panganod, adunay duha ka kuman ang atong madunggan. Ang primero, katong voice command, kanang singgit yun. O ikaduha, katong trumpets command. No? Na hinumduman nato, adunay voice command, adunay trumpets command. Karang imong gisgutan Pastor, rapture na, no? Sa rapture na ni siya. Okay. Mo na ang katong mga nangamatay kang Kristo Jesus, pagabanhawon, ug ang buhi pagasaggaon. Now, tama ka diha Pastor Rowell, mo ka na ang gisgutan din hino. With the voice of the archangel, voice ang gisgutan din hino, the highest ranking angel in the angelic order of battle, the voice command is given for the believers who are alive on the earth. Sa to pa, para sa mga buhi ditong voice command Pastor Rowell, no? Oo. Singgit, no? Itong pagsinggit. So, para sa mga buhi sa ninipas kalibutan. And when the command is given, all believers alive on the earth will go from mortal to immortal in a second. Wow. Makambyo ang atong lawas. Mo ni atong lawas alid ana. Gikan sa gitawag mortal, mamatay, ngadto sa gitawag immortal. Now, the body of mortality will be changed into a resurrection body instantly also with the trumpet of God. So, lahi na po ni. Kato na pong nangamatay, sadyang makadungog sila sa trompeta, ang ilahang gitawag lawas nga katong physical, atong nakita, mabuhi, Pastor Rowell, no? Ma-resurrect siya, mabanhaw siya, no? Then, for the dead believers, the soul and the spirit will enter the body, and there will be resurrection from the spot from which the body was buried. Wow. So sa ito pa, mabanhaw sila, no? Mutipon tong iyahang Kalagog human spirit o ang iyahang soul, mo sulod gato silang body and then ma-resurrect siya. And then, niyan ang panahon na, muna nang musugat kita ngadto sa Ginoo nga nasa kapanganuran, no? So, dili nagingon, in fact, the dead in Christ shall rise first. Sa ito pa, unang mabanhaw tong gitawag na to namatay. Nangamatay diha kang Ya Kristo. pagkabanhaw nila niya na, then musugat kita pag-adto sa panganod, Pastor Rowell. Basing na kay kadugang, Pastor Rowell. So kanang gisgutan nato Pastor, naana diha sa 1 Thessalonians, no? 1 Thessalonians 4, Chapter 4, verse 16 kita. 16. Oh. Then nanhi kita sa verse 17. Yes. Then we who are alive and remain on the earth, Kita na ni. kita ni mga buhi, shall be caught up together with them in the clouds. Sa ito pa, sakgaon puta, no? Together with them, kinsa man yung together with them diri, katong mga nangamatay nga nabanhaw, no? So pagsaka nila, saka puta uban kanila, for the great assembly of all the royal family in the air. Wow. Mo na ni atong final reunion. Yes, morning great assembly, Pastor Rowell. Imagine that pila ka mga millions o dili ba billions nga mga magtutuo ang musugat kan Jesus Christ dito sa panganod dining panahon na. For the purpose of meeting the Lord in The air. the air, no? And then again din ang iyang isgutan, that is why the Lord does not come to the earth at the rapture to assemble millions and millions of believers. The parade ground is the atmosphere. Ang parade na ito ni Pastor Rowell, padulong sa taas. Oo. Nya kay bulungan ba ni kay dili ba ni makita sa mga magtotoo, Pastor Rowell? Grabe no. Nya kini ba yang event kundi in the twinkling of an eye. In the twinkling of an eye ni. Oh, dili ni ingon nga kuan. Limang ka, pag isa ka pamilok lang, di mo makapsa na ba? Sa isa kapag pamilok lang, mawala itong mga tao, mga Oo. magtutuo sa kalibutan. Yet di ay kita dito, nagparid na ta, nagsugat na ta pag-adto kang Kristo Jesus.
And so we shall always be with the Lord in resurrection body para sa mga nangamatay. So this is a background for the fact that he says in Revelation 22:12, I am coming soon, that means rapture, and my reward is with me, following the assembly of all believers in the air. We have Philippians 2:9-11. The first item on the agenda is an unprecedented worship of Christ. So mo ning primerong agenda diri Pastor Rowel, Yes. kining pagsimba kang Kristo Jesus. Mo nang mingon ang ubay nga nabaday bersikulo nga simbahon si Jesus Christ. Dinhi lang daan mga piko ang tanang mga tuhod ni Pastor Rowel, no? So naghulagway kini siya sa pagsimba kang Kristo Jesus. The agenda in an unprecedented worship of Christ by the entire assembled royal family of God, which is assembled for the first time in In history. history. Mo ning permirong panahon nga ang tanang mga tuhod, Pastor Rowel, Nguyokbo na yun. o mga piko kay grabe, Pastor Rowel. Makita na to ang sa physical yun ang Dios na ni. Bisan man ako, Pastor Rowel, nga naghinamhinam. Excited na kaunsa kay hinamhinam now na ni ko. Kristo, no? Naghinamhinam na ko nga makakita kang Kristo Jesus niya ang panahon na makita nimo siya, Pastor Rowel, nga glorious kay Pastor Rowel. Kinsa may di mapiko imong tuhod niya na. Mao jud, no? Nya pagkakita nimo sa iya, makita na nimo ang katinuoran sa iyang saad nga mobalik gud siya ug sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkamatarong. Kinsa may di mapiko imong tuhod niya na, Pastor Rowel? Piko atong tuhod niya ng tanan, Pastor Rowel. Yes. Mao nang gitawag the great genuflex, no? Great genuflex. Ang tanang mga tuhod niya ng panahon na mga piko gyud. Now diri sa Philippians 2:9, therefore also God the Father has exalted him to the maximum. The exaltation came when the Lord's third royal patent was awarded after his ascension, and has given him a royal title which is superior to every royal title. In verse 10, that in the presence of the person of Christ, this is the rapture, every knee in heaven shall bow. Every knee. So this assembly takes place in the air, the first heaven. Yes. So sa to pa, kana din primerong langit ni Pastor Well, kanang kapanganuran. Kapanuran. So dinhata mangluhod ta dinha. Both the ones who are on the earth, believers who are alive at the rapture, and the ones under the earth, believers who died before the rapture. So sa to pa, tanan kini siya nga mga magtotoo, Pastor Rowell, katong mga nangamatay nga nasa ilalom siyuta nga nabanhaw, o katong mga buhi nga diin gipangsakgaw. Yes. Mangluhod ta dito sa kapanganuran, Pastor Rowell, tungod sa atong pagkakita sa atong gamhanan nga Diyos, Diyos. nga mao si Kristo Jesus. Verse 11, and every tongue will acknowledge that Jesus is Lord to the glory of God the Father. So, ang atong baba ni Pastor Rowell, mo na gitong katinuuran sa atong pagtuo kang Kristo Jesus nga naluwas ta, ug niya na panahon na makaingon na kita, yes, Jesus is Lord. Lord. Yes, si Jesus mao ang akong Ginoo. O mao gani na nga kung mingon kita si Jesus ang atong Ginoo, naghiskot na gid ka na, Pastor Rowell, nga siya na ang naghahari sa atong Itong kinabuhi. kasing. No, akong tiwason gini, Pastor Rowell, no? The following is the judgment seat of Christ. Pagkahuman ni Pastor Rowell, kining gitawag na to rapture, judgment seat of Christ, mo na ning mautubang na puta kang Kristo Jesus sa iyang hukmanan. So, Bema Seat Judgment, where the rewards are given to the winners of the church age. Hinatagay po ni Ganti, Pastor Rowell, alang na itong mga nagmadaugon sa itong pagkinabuhi ni nga kalibutan. There are many passages giving us the purpose for this evaluation. 2 Corinthians 5:10, naghiskot may tungkol sa Bema Seat Judgment. Romans 14, verse 10 to 12, etc. The rewards are in the form of crowns. Adunay mga crowns ang paghisgutan din. For example, the crown of life, nga makita sa James 1:12 ug Revelation 2:10. Alang kato sa mga nagbalampuson sa mga pagsulay sa kinabuhi, adunay sila crown of life. And then a decoration for protocol believers, those who are winners inside the divine dynasper. The crown of righteousness, a decoration to the protocol believer or winner from production inside the divine dynasper. Like virtue, the crown of glory of Philippians 4:1 and 1 Thessalonians 2:19 to 20 for pastors. Ikaw ni Pastor Rowell, no?
So kining kitawag crown of glory para ni kaninyo, para kanatong mga pastors who Indot. fulfill their ministry inside the divine dinosphere. Katong nagapangalagad kita, Pastor Ruel, pinagi sa gahom sa balang espiritu, hantod nga naabutan kita siyang pagbalik o ka sa atong kamatayon. Amen. So aduna tay crowns nga madawat dito. So there are some warnings given regarding the possibility of losing those crowns before you depart from this life. Sa 2 John 8, 2 John 10, 2 John 11, o bisan man Revelation 3:11. So the highest decoration of all is the order of morning star, mo ning pinakataas. It goes with the highest order of chivalry in Revelation 2:26-28. There is also an eternal order of chivalry. Mo ning gitawag na to taas nga position, Pastor Rowell, which is established at this time. The new knighthood is found in Revelation 2:17. The uniform of glory which covers the resurrection body of winners only is found in Revelation 3:4 and 5. A permanent historical record center is established in heaven, and with it in eternal heraldry, including those who are in the pivot and whose names will be in this record center, along with accomplishment regarding their influence on history and their new patent of heraldry. Revelation 3, verse 12. At that, tiwason ko na lang siya, no? Kamay? At that certain things he can do and no one else can do. One of them is to attend the special parties in paradise, in the garden, and to be in the presence of the tree of life. Now, dinhilan sa tataman sa atong pagtuon karon, no? Akong nakita, naghisgot kini siya may tungod sa mga winner believers nga dito niya sa eternity makadawat usab og mas taas og daghan nga mga ganti tungod sa espirituhan nga pagtubo, espirituhan nga paghamtong o nagkinabuhi gyud nga nagsunod sa kabubuton sa Dios diya sa gahom sa balaang espiritu. Bueno, wala naman po tayo mga panahon, mga kaigsuunan sa atong pagtuon. Anhinaw sab kita sa atong ikaduhang nga mission nga mao ang evangelism. Adunay mga katawhan, mga kaigsuunan nga nagkinahanglan nga makadungog sa maayong balita, may tungod sa kaluwasan. Busa nagagahin kita niini nga panahon. Atong gigahin kining 20 segundos, 20 minutos alang lamang sa mga kaigsuuna, alang lamang sa mga katawhan nga nagkinahanglan o kaluwasan. Ang dalan sa kaluwasan, si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamaturan o ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kong muagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan, ug dili usab kita makadiretso sa amahan, kay kinahanglan nga muagi kita sa dalan nga mao si Jesucristo. Si Jesucristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug walay lain pa. Sa mga buhat 4:12b nagingon, kay walay bisan unsa pang laing ngalan sa silong sa langit nga gihatag nato sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Si Jesucristo lamang ang nagpakamatay sa cross, busang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayong atong nabuhat, ug dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diya sa Espiritu Santo. May upat ka mga punto nga importante kaayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kun ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus, dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa na to kana sa 1 Pedro 1:18-19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang ang kawadan ug bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bilihong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios, pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini, mao'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas. Aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan
balaod ug maseremonyas sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini nagtinguha ang tao sa pagkabot sa maayo aron maluwas. Nagsalig sa iyang kaugalingon, paningkamot o kusog. Tungod niini, dili nila makita ang kasiguruhan nga dalan sa kaluwasan. Nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mutana kita, luwas ka na ba? Sila mutubag, kung magbuhat og maayo. Kini tungod kay ang ilang hunahuna mauman ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Natapta ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nga nagapaminaw niining programa karon nga kapunon. Sabta kini, ang reliyon dili makaluwas ug ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa mahan gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5 ay nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episo 2:8 usab nagingon, kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi dili igasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkareliyoso. Ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Ngano nga ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas, tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, og ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo, ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30b ngadto 31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon nining mga pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab kay lado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21-23 nga nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit? Nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo na nagpagula sa yawa pinagi siyang ngalan, ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagi sa kaluwasan, dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao. Kay ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi dili buhat sa Dios. Unsa man ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nagingon, kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini, nga matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya, makabaton sa kinabuhing dayon. Og pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan aron ang tao maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Jesucristo. Ikaupat nga punto. Nagkinahanglan kita og maluluwas nga walay sala. Og kana mao lamang si Jesucristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayaran ang atong sala. Siya lamang ang atong maluluwas ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Fariseo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon,
Giingnan man sila ni Jesus sa Mateo 23:27. Allowed kamong skriba og mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon, nga sa gawas na nagpakita sa katahom. Apan sa sulod, kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay ug tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao og dili makahatag nato og kinabuhing dayon. Hinuon, kini nagadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusang pagkahimulag sa Dios didto sa linaw nga kalayo. Busa mga higala nga nagapaminaw nini programa karon. Sabta kini, ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon, o ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan, dili makaluwas kanato. Kundili, ang bugtong buhat ni Jesucristo lamang. Sa cross, mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo, lamang ang hingpit. Busa tuhoy na si Jesus, karon nga imong maluluwas ug maluwas ka. Kaya ang buhat 16:31 nagingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon nako pag-ingon, dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kaamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinayang magkasasala. Kaya ang Roma 8:8 nagingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang, ang sulbad niini. Ang bugtong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. O kana mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Jesucristo sa cross. Siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24, siya mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, meaning sa cross. Aron kita mamatay ngadto sa sala o mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinagi sa iyang mga samad kamo nangayo. Sa unang Pedro 1:18-19 nag-ingon usab, nasayod kamo nga ang gibayad aron maluwas pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong katigulangan. Dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi og bulawan. Giluwas kamo sa bilihong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mansa. Ang Tito 3:5 usab nagingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikurunahan og tunok, siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala gitungtong sa iyang baga, gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala. Ug human nini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diha sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus, din siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu. Tungod kay nahimo siyang sadan. Pila ka bilyon o trilyon o kwadrilyon baka nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan. Gitungtong sa iyang baga o gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sadan ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Niini nga panahon si Hesus misinggit ug mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Jesus sa Diyos Amahan ug Diyos Espiritu Santo tungod kay nahimo siyang sadan ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anaa kaniya. Tungod niini si Jesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos ug pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makaulaw kayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, samara nga mingon siya nga dili paigo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus mingon natapos na, titilistay, makita kana diha sa Juan 19:30, buti pasabot na hingpit na ug wala nay dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang motuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diha sa Juan 11:25-26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi,
Ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanang buhi nga nagasalig kanako dili na gayud mamatay. Motuo ba kita niini? Ug kun motuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nag-ingon usab, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nag-ingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon ayaw na ipadlabay kini nga panahon, tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong hunahuna kung mutuo ka kang Hesus. Maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud ka mo isalikway. Sa Juan 1:12 usab nag-ingon, apan sa tanang midawat kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag si kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala. Mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon. Kung buot ka nga modawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo. Ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong nahimutan, kini akong gipangayo ug ginaampo pinagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo niini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios, sumala sa Juan 1:12. Ikaw anak ang Kristo, ug si Kristo ana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Aduna kami special awit alang kaninyo. Pinabuhi sa eternidad, pagkataong pagkamanipayon, kay si Jesus na atong gihandong, tao ba na sa tanan niya panahon, pagkataong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkataong malipayon, kinabuhi yun kini nga gayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usap na bala na, ang kagulanan o kalisdanan, kining tanan ato na nga biyaan. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga dayon. Kung talipay kinabuhi ta, natagbawan mo sa ang punan, kaluwasan na gayong higit na, alang sa tanang mituon niya. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga gayon. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun
atong awit kinabuhi sa eternidad. Wala naman tayo panahon, busa manamilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon, sa samang oras alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado ug sa samang istasyon. People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike News ug sa iyang kaabag, DJ Well. Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo. Kini ang inyong mga lagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy. Pastor Roel Gallo. Magaingon ang Dios magauban kanatong tanan. Bye-bye. Bye-bye. Keep safe.